May it be your will before you, Lord our God, that no mistake should happen to us, and that we should not stumble in the matter of Turalo, and that our friends will be happy with us, and that we should not say about something clean that it is unclean, or of something unclean that it is clean. Nor should our friends stumble in the matter of Turalo, and we will be happy with them. For the Lord will give wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding. Uncover our eyes, and we will see wonders from your Torah. Blessed are you, Lord our God, King of the universe. May the words of my mouth and meditation of my heart be acceptable before you, Lord, my rock and my Redeemer. Amen. Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Ang balaod mo akong giyak, na ako makakain kanino. Ikaw akong ginikugma, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Ang balaod mo ang hiyak, niining kinabuhi. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Ikaw lang akong simbahon, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Ang balaod mo mao'y giyak, sa talansan pag kinabuhi. Ikaw lang akong yukuan, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Walay laing gawas kanimo, ikaw lang, o ikaw Hashem. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. May it be your will before you, Lord. Okay, good evening, no? Balik ulit tayo dun sa pag-aaral. Actually, part 2 po tayo ngayon, no? Dahil nga yung tackle po natin kagabi, actually, andun lang po sa first sentence lang po ng first verse ng Shemot or Exodus chapter 1 verse 6. Nasa verse 6 lang po tayo kagabi, no? O, dito lang po tayo kagabi sa Joseph died. O, doon lang po tayo. So, pagpatuloy, kaya nga, baka kayo magtaka ha, bakit ganun katagal
yung ano, kasi dinadigest kasi lahat natin kung ano yung pwede nating maintindihan doon sa pagkamatay ni Joseph. Dahil nga hindi naman tayo nagbabasa lang. Sabi ko nga, nag-aaral po tayo, kaya kailangan po natin pag-usapan yung mga bagay-bagay patungkol doon kay Joseph, kung ano po ang nangyari sa kanya, bakit siya namatay, ano nangyari nung namatay siya, ano ang mga koneksyon ng ibang tao, ng mga magulang, ng mga kapatid niya, bakit siya naging hari doon sa Egypt. So, ganun po, no? Ganun po mag-aral. Hindi yung babasahin mo lang tapos iintindihin mo kung paano nasulat, then yun na. So, kung pag-aaralan mo siya, lahat ng sides po, kung maaari, pwedeng tingnan. Although, imposible po na makita natin yung kabuuan talaga, no? Dahil nga sa kabuuan ng Torah, glimpse lang po ang nasisilip po natin. Nasa glimpse lang po tayo. Dahil nga ang kabuuan ng Torah is meron po siyang 70 faces. 70 faces meaning 70 kamukha ang Torah. Meron 70 kamukha. At bawat mukha po niya meron po siyang explanation na 600,000. Explanation na 600,000. Ganun po kalawak ang Torah. So, paano natin iintindihin sa pamamagitan ng pagbasa lang yung Torah? So, kahit na anong gawin natin, anong pilit nating intindihin yung mga bagay-bagay, hindi po natin makukuha lahat yan in one's life. At yun po ang magiging reward ng mga tao na katulad natin na mahilig mag-aral ng Torah. Yun po ang magiging reward natin during the time of Moshe. So hopefully, mag-enjoy po kayo, no? Then, ano po kayo participate, no, kung ano yung mga mapag-uusapan natin. So kagabi, yun nga, no, Joseph died and all his brothers and that entire generation. So ito pong pagkakasabi sa verse na to is hindi lang po ito nagsasabi doon sa isang tao or sa kabuuan ng isa or sa mga kapatid niya. Dahil po 12 po sila, hindi lang po ganyan, kundi sa buong henerasyon talaga. Na naandoon sa Egypt nung pumasok sila. Ibig sabihin po, yung 70 na pumasok po doon sa Egypt, namatay muna sila lahat. Yun po ang sinasabing first generation nung pumasok sila sa Egypt. So namatay muna sila lahat bago na continue itong paragraph na ang pagkasabi ay the children of Israel were fruitful. Kasi kahit namatay yung 12 is hindi pa siya ganun ka talaga. Simula pa lang yun na dumami talaga sila. So nagkaroon po ng first era and the second era about this verse. Yung first era is yung era ng 70 na pumasok doon led by Jacob. Si Jacob po ang nag-led na pumasok dyan. Ang problema kay Jacob is namatay siya after 17 years of happy living in Egypt. Bakit happy living, Brother Yong? Kasi in the entire life of Jacob, doon lang talaga siya fully na nakapagturo ng Torah doon sa Egypt. Dahil nga pinagawaan siya ng yeshiva ni Parao doon sa Goshen. Allowed po siya magturo dahil nga sa masaya siya doon kasi nakita niya na kumpleto na yung buhay niya kasi nakita niya si Joseph. Samantalang hindi naman naging masaya si Jacob dahil nga mula nung ipinanganak siya, mula pa nung nasa tiyan pa siya ni Yitzchak tsaka sa tiyan ni Rebecca, medyo may struggle na doon sa tiyan niya, nag-aaway na sila ng kapatid niya na si Esau hanggang sa lumaki sila, naghabulan. Ayun, so hindi naging masaya, hindi naging madali ang buhay po ni Jacob. Andun, nawala pa yung anak niya namatay pa si Leah, namatay pa si Raquel. Hindi si Leah ang namatay, si Raquel ang namatay, yung asawa niya, yung pangalawang asawa niya. Pero yun ang pinaka-love niya.
dahil si Raquel naman talaga yung ginusto niya, kaya lang napikot siya ni Leah. Sabihin na lang natin napikot. Okay? So, yun nga no, kung titignan natin mabuti yung verse na ito is ang unang ira niya po is yung pagkamatay ni Joseph at yung pagkamatay ng 12 tribes, kasi ang last po namatay is si Levites. Si Levi. Ang last namatay po. O si Levi, hanggang namatay si Levi at ang buong entire na 70 na sumama doon sa pagpasok nila sa Egypt. Yan po ang kabuuan ng pagkasabi sa verse na ito that Joseph died and all his brothers and that entire generation. Kapulin ako po ninyo ha. Joseph died and all his brothers. Ito pa, isa, so ibig sabihin, ubos. And that entire generation. Ang masasabi po na entire generation dyan is actually ang generation po sa lahat ng pumasok doon sa Egypt. Yun po ang first phase ng verse na to, ng Shemos chapter 1 verse 6 up to 8. Okay? So yung mga yung mga nakabiti na tanong kagabi, pwede niyo itanong. O dahil nga sa alam ko may mga tanong kagabi na hindi nasagot. No, siguro na na medyo na late ng pagkasulat, di ko alam. Pwede niyo po ipahabol ngayon dahil same topic lang po tayo, no? Hanggang matapos po to kasi tuloy-tuloy po to sa buong Exodus po. So, ang second phase po is yung pagkakasabi that the children of Israel were fruitful. Fruitful, ibig sabihin, masagana sila ba? O masagana sila sa buhay, maayos yung buhay nila. Then, nagkakaroon sila ng anak. Kasi yun po ang ibig sabihin ng fruitful, yung pagkakaroon ng anak. Yung pagkakaroon, yung maging blessed ka ba, hindi lang sa physical, hindi lang sa pagkain, hindi lang sa yaman, kundi pa din doon sa anak. So the children of Israel were fruitful. Team. So itong team na ito po yung ibig sabihin ba na filled or overflowing. Puno, sobra-sobra. So, ibig sabihin, fruitful siya at hindi lang basta fruitful, kundi sobra-sobra talagang fruitful. So, grabe po ang blessing nila. So, even though the first generation na pumunta doon sa Egypt is namatay, still they are fruitful. Not just fruitful, but very, very fruitful. At maliban sa very, very fruitful, increase. Dumalaki, dumadami. So the children of Israel will fruitful, team, increase, and become strong. Kaya nga natakot talaga si Parao together with his council and his soldier, no, na nung makita na grabe talaga kadami. Sabi ng mga Egypt, kung makikipag-away ang Israel sa atin, sigurado tatalunin tayo ng Israel. Dahil na maliban sa malakas, ano pa sila? Marami pa talaga. Okay, gusto ko po kayong bigyan ng hint, no, kung gaano po kalakas ang isang Israel. Isa po sa hint na malakas talaga ang Israel nung suntukin ni Manasseh si Simeon. Nung utusan ni Joseph na, Joseph, galit ako sa taong ito si Simeon kasi ito yung nagtulak sa akin doon sa pit. Doon sa balon, siya yung nagtulak sa akin. So, sinuntok ngayon Manasseh. So, ano nangyari? Naalala talaga ni Simeon. Uy, kakaiba to suntok. Sobrang lakas. Ito yung suntok ng isang Israel. Isang Hudyo. So, kung titingnan natin ang isang suntok ng isang Hudyo, tingnan po natin, i-ratio po natin doon sa pinakamahina na ratio. Okay, sa pinakamahinang tao doon sa
Israel sa time ni Moshe. Okay. Alam nyo ba na ang tao na pinakamahina sa panahon ni Moshe is actually Aaron. Aaron was the weakest. Hindi malakas si Aaron. Kaya lang, Aaron can able to whip a man 80 person a day. Alam ba natin kung ano yung ilabyog ba? Parang insinso ba na iganon? Kasi kailangang hawakan ni Aaron yung isang tao para mausukan sa ilalim. Kasi hindi naman pwede na palitawin siya, lumitaw muna siya bago maganyan na ng insinso. So ang ginagawa ni Aaron is, inahawakan niya, binubuhat niya sa kamay niya yung tao. Sa atin ngayon, sino kaya makagawa ng ganyan na buhatin sa kamay? Siguro meron, pero hindi po makakaya natin na hanggang 80 katao yung buhatin. O, di ba? So, ganun po kahina ang isang Aaron. He was able to whip a person 80 individual in one day. Ganun po kahina si Aaron. Okay. Tinan muna natin, baka may mga tanong na. Okay, Antikina. Okay, Baruch Hashem. So, balik tayo, no? So, yun nga, nakita natin yung pagkakasabi na and became strong. So, maliban doon sa pagsabi na and became strong, nakita po natin kung gaano kahina. Paano naman yung malakas? Yung sinasabi ng malakas. Okay. One of the example of malakas is actually Moshe. Paano natin nakita na malakas si Moshe? Because the fight of Moshe against Og. Kasi bago namatay si Moshe, Moshe was able to win the war between Israel and against Sikun and Og. Yung Sikun at Og, pareho yan silang mga higante. Malalakas, higante nga eh. So malalakas. So Moshe was actually able to fight Og, and Og was died in one punch of Moshe. Paano nangyari po yun? So brother, yung ibig mong sabihin, umabot talaga si Og doon sa panahon ni Moshe. Malala natin, si Og po ang isa sa mga resulta ng nipilim, combination ng nipilim at ng tao. Ng angel at ng tao. Resulted yan siya sa nipilim. So si Og po is actually one of the nipilims. So po nakuha po ninyo, yung hindi basta-basta na tao nipilim, meaning hindi natural na tao, may mga power, malalakas, malalaki. So yun po tinatawag na nipilim. Hindi normal na tao. Yung tao na, yung nipilim na yan is actually may power po sila. Dahil resulta po sila sa isang anghel at combination ng tao. So natural may power yung nipilim. At Og is actually from the roots of nipilim. Yeah, then, alam naman natin na ang nipilim was actually started during the time of Enos, the son of Seth. Doon po yung nagsimula kasi sa panahon nila, nagkita ang dalawang angel na pinababa ni Hashem, pinahintulutan na bumaba ni Hashem para masubok yung nila na kay Hashem na bakit mo binigay yung sa antura sa tao? Kasi yun ang sabi ng mga anghel. Subukan mo kami, Hashem. Papakita namin sa iyo kung paano ka namin sasambahin. So, kinontra yan ni Hashem na kung kayo ang maghawak ng tura sa baba. Ano kaya mangyayari sa tura kung kayo ang hahawak? Paano nyo masusunod? Anghel.
Pag sabi ng Torah, honor father and mother, wala naman kayong father and mother. So sure po na ma-disobey lang nila ang Torah. Sure na ma-disobey. Kaya, binigay ni Hashem doon sa tao, hindi pinayagan. Pero dahil nga sa request ng dalawa na bumaba, dahil may gusto silang patunayan kay Hashem, ayun, pagbaba pa lang nila, nakita na nila ang tao. Na-meet nila una talaga is si LL. Si LL po ang una nilang na-meet. Napawaw talaga sila kasi si Lilith is actually the half of Adam. So kung gwapong-gwapo si Adam, gwapa din si LL. Gusto nyo din makita gaano kagwapo si Adam. Okay? Adam compared to Kava, Eve. Eve was actually an ape. Unggoy ang mukha ni Kava kung itatabi siya kay Adam. Ngayon, ibig sabihin pangit si Eve. Pero kung itatabi naman si Sarah na nalaman natin na napakaganda kasi pinag-aagawan ng mga hari eh. Gusto nga nilang patayin si Abraham para lang makuha nila si Sarah. O kung hindi lang talaga din nag-intervene si Hashem, wala, kuha nila si Sarah, patay si Abraham. Kasi napakaganda daw talaga ni Sarah. Tumatanda na siya 99, pag abot ng 99, bumaba siya into 20, yung balat niya. Napakaganda talaga. Pero kung ikukumpara si Sarah with Kava, magmumukhang unggoy si Sarah. Kuha niyang ratio, kung si Eve, itabi kay Adam, magmumukhang unggoy si Eve. So, ibig sabihin, napakaganda kasi perfect kasi ang pagka-create kay Adam. While Eve was actually a portion of Adam. So, yun nga, kung ikukumpara ang ganda, unggoy si Eve. Pero kung ikukumpara ang ganda ni Eve doon kay Sarah, na nataguriing napagaganda, unggoy naman si Sarah. Pero kung tayo ang ikukumpara kay Sarah, according to the sages, magmumukha po tayong unggoy. Kung sino ang pinakamaganda dito sa balat ng lupa, sabi nila, si Ropamay, Gutierrez daw, ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa, magmumukha po siyang unggoy doon kay Sarah. So, ibig sabihin po, napakaganda ni Ilil. Kasi si Ilil is perfect half of Adam because Adam was created perfect. Hopefully nakuha po natin ha. So, napakaganda. Nung makita naman ng mga anghel, unang nakita, adon. Automatic kaagad. Nagkasala kaagad yung mga angel. Nung makita naman nila yung mga tao, habang nakikisalamuhan sila sa mga tao, ayun, ang gaganda ng mga tao. Nagresulta po yan ng maraming nipilim, and Og was actually a descendant of the nipilim. Okay, so may idea na tayo kung ano si Og. Kung ano naman ang ganda ng pinanggalingan niya, ganun din kapangit si Og. Kaya lang medyo giant siya, malaki siya. Gusto nyo makita gaano kalaki si Og. Nung akma ng anuhin ni Abraham si Yitzchak, dahil nga i-offer, sabi ni Hashem, i-offer mo si Yitzchak. Nakita yan, Og, kasi si Sarah naghahanap, saan ba yung mag-ama ko? Pakitingnan nga, Og. Si Og, dahil malaki, dungaw lang niya ang bukid. Dinungawan lang, ginanon lang niya ang bukid. So, ibig sabihin, ang bukid mataas, nakadungaw lang siya. Sabi niya, ayun. Parang, papatayin man ni Abraham si Yitzchak kasi nakita niya nagkagano na ng kutsilyo. Tatarak na lang. So, nangyari kay Sarah, sumigaw. Nung sumigaw siya, namatay si Sarah. Kasi iba ang nature ng paraan or iba ang paraan ng araw kung paano mamatay ang isang tao. Iba po ang paraan. Kasi noon po, hihiga lang ng tao, lalabas na yung soul.
hindi nagkasakit kasi nagsimula lang po yung sakit na yan isa panahon na ni Yitzhak, ni Isaac. Kasi si Isaac po ang humiling, huwag naman Hashem, huwag naman patayin agad na, mamatay na lang diretso na, sumigaw lang, konting ano lang, patay agad. Bigyan mo naman ng sakit para kapag kami sakit na, may chance na po siyang mag-tisuwa. May chance po siyang mag-repent. So, kaya si Yitzhak or Isaac was actually the first person who is ill. Kaya sabi dun sa Torah, Yitzhak was very, very ill. Masyadong mas sakitin si Isaac. So nakita po natin no, na kaya balik tayo doon kay Moshe no, napag-usapan lang natin si Og kasi Moshe was able to kill Og para lang mapakita natin kung gaano kalakas. Okay, ang tanong, paano naman napatay ni Moshe si Og? Alam naman natin napakalakas ni Og. Bago siya dumating doon kay Og, dumaan muna siya doon kay Sikon. Sikon was actually a niece of Og. Pamangkin siya ni Og. Isa din siyang higanti, giant din siya. Siya po ang king sa isang nation doon, bago doon kay Og. Kasi umikot ang Israel Umikot ang Israel. Ganito po ang nangyari kasi bakit sila umikot. Matapos po natanggap nila yung Torah, tumira muna sila doon sa Plain of Sinai in 1 year. Hindi sila kaagad umalis. Bakit 1 year, brother? Paano sila lalakad? Wala ang Hashem. Ang Hashem is lumipat kasama ni Moshe. 3 kilometers away from the camp of Israel. Paano sila lalakad? Samantalang yung inaasahan lang naman nila na mananalo sa giyera kapag nakita ng kalaban, napasan-pasan nila yung Ark of the Covenant. Kasi habang pasan nila ang Ark of the Covenant, no one can win against Israel. Kaya nga nagkaroon ng dalawang klaseng ark. Yung ark na nauuna 3 kilometers away ang una niya kaysa doon sa original ark. Pang yun, pang takot yun. Pero hindi yun ang original ark. Ginawa lang yun para matakot ang kalaban. Uy, andyan ang ark, hindi tayo pwede manalo dyan. So wala talagang haharang sa Israel kasi natakot doon sa nauna. So, wala ang Hashem. Kasi nung magalit si Moshe, hindi na si Moshe tumira within the camp. Umalis siya 3 kilometers away. Na naging dahilan na na-discover din ni Moshe ang mina ng sapphire. Yung tinirhan niya nung umalis siya doon sa camp ng Israel is minahan pala ng sapphire. Wherein doon niya nakuha ang tablets of stone na nilagyan niya ng 10 Commandments nung sa panahon na paakyatin siya ni Hashem sa pangatlong beses. Kasi 3 beses po umakyat si Moshe. Noong una, nung 40 days, nung tinawag siya para ibigyan Torah, bumaba siya, umakyat siya ulit para humingi ng tawad, para sa Israel. Another 40 days, baba na naman siya. Bumalik siya doon kasi sinabi ni Hashem na maghanap ka ng tablet na sapphire kasi yung bato na sinulatan is hindi po yung natural na bato na kagaya ng bato na doon nasa river, hindi po yun ang sinulatan, kundi special din na bato, sapphire din, kagaya ng staff ni Moshe. Moshe's staff was actually made of sapphire. Gaano kabigat? 40 ako gi-count ko kasi gi-try ko na kinuha yung bigat ng may bigat kasi na binigay tapos tinransfer ko doon sa ounce. So kung makuha mo kung ilang ounce, makukuha mo din ang 1 litro ng soft drinks na ounce, hindi pa kasama ang bote niyan. Pero pinagpalagay ko na lang 8 ounce kasama ang bote. So, ang bigat po ng stuff is umabot po ng 40 cases of 8 ounce na case. Ganun po kabigat. So, kahit na sinong magbuhat, hindi po makakabuhat kasi napakabigat ng stuff ni Moshe. Kaya nga, wala talagang nakabunot doon sa nilagyan
ni Jethro kasi ninakaw din niya ni Jethro mula doon kay Parao kasi si Parao may hawak niyan Ninakaw niya. Dahil nga sa hindi naman habang buhay dalhin ni Jethro tinusok niya doon sa lupa. Ang problema, ni isa wala nang makakuha kasi nga napakabigat. And this is a miracle actually to Jethro na nabuhat niya ang staff. So, ganun So, ibig sabihin, balik tayo doon kay Og. Kailangan niya talunin si Sikon. So, natalo ni Moshe si Sikon, then si Og. So, nung mamatay naman si Og, doon din namatay si Moshe kasi hindi na siya pwedeng tumawid sa Kanaan. Okay, paano, in what manner Og died? In the hands of Moshe. Ganito po. War na war. Paano niya tatalunin yung isang gante? Napakalakas. Although napakalakas din ni Moshe, pero sa height, wala. So, paano niya tatamaan yung muka? So, ang ginawa ni Moshe, kasi si Moshe, according to Midrash, kung itatabi daw si Moshe kay Og, si Moshe daw parang langgam. So, ibig sabihin napakataas. Dungawan nga lang niya yung bukid. O, di ba? Kanina, si Sarah, hanapin mo nga si ganun lang niya ang bukid, So, ibig sabihin mataas. Tapos, ito namang si Moshe, paano niya susuntukin sa mukha? Ang lit-lit niya. So, ginawa niya, tinusok niya yung paa. Parang langgam lang din ang tama kay Og, kasi nga napakalaki ni Og. Kung sa atin pa, kamutin lang, okay na. So, ang ginawa, napakamot si Og. Natural, pagkamot, baba talaga yung ulo. So, nung bumaba na ang ulo at kaya nang abutin ni Moses sa suntok niya, isang suntok tumbas Og. Nung napagano na siya, dahil gusto niya kamutin, pag suntok, tulog. Hindi lang tulog, patay. Ganun po kalakas si Moses. So, kuha na po natin ang ratio. Kaya nga, itong very strong, became strong, hindi po yan basta-basta. At sabi po dito sa Torah, very, very much so. Not just strong, but very, very much so. And the land became filled with them. And the land became filled with them. At ang lupa po ng Egypt is napuno po ng puro Israelites. Kaya takot na takot po ang Egypt. Ano gagawin natin? Ano gagawin natin? Wala na, dami na nila, lalakas pa. Then, the last portion of the verse, sa chapter 6, verse 8 is ang pagkakasabi, a new king arose over Egypt who did not know of Joseph. Okay, pag-uusapan po natin yan, tingnan muna natin yung mga tanong. Baka may mga tanong. Okay? Okay, sa ibabaw. Okay, ang unang tanong po is actually si Shuri's Infinity from Davao City. Okay, bro, regarding sa unggoy, si Kaba, unggoy, si Sarah, unggoy, si Sarah. Certira, in reality, there is no ugly, no black, walay putot, pidget. Okay, the beauty is in the eye of the beholder. Actually, hindi po yan siya na ibig sabihin na ugly, na physical talaga na ugly. So, yung tinitingnan po nila dyan is actually yung appearance ba, yung kung ganyan siya kaganda, yung kasunod niya is ganito lang. So, yung pagkakasabi, actually may halo po yung hermeneutics, may halo po yung medyo hindi diretso na pagkasalita ba. O hindi siya, hindi ibig sabihin na unggoy si Sarah ang mukha, parang unggoy. O kasi, hindi naman yung unggoy, pero kung ikukumpara dun sa tao, medyo kakaiba talaga ang mukha ng unggoy. So, ibig sabihin po niyan, kung si Eve itatabi si Sarah doon kay Eve, or si Eve itatabi kay
Adam, medyo kakaiba ang mukha ng mga tumatabi. O, ganyan po. Wag po natin intindihin na pangit talaga, ugly talaga. Kasi nga ang tura is hindi po ganyan yan siya i-interpret na kung ano ang sinabi, yun na. O hindi po ganyan ang tura. Ang tura po is actually full of code. Bawat letra, bawat word, bawat sentence is napakalalim at napakarami po pwede natin sabihin kapag tingnan nyo nga lang kagabi. O, di ba? Isang sight lang, ang Joseph died. Isa't kalahating oras natin i-explain. So, hindi po natin sabihin na kung sinabi ng tura na ugly. Yun ang ibig sabihin, pangit, mukhang unggoy. O, hindi po ganyan. O, bali, dadali natin sa pinakamadaling intindihin. Bali, yung hindi masyadong masakit. Okay? Bali kung si Eve itatabi kay Adam, kakaiba si Eve. Medyo hindi katanggap-tanggap si Eve. Pero kung si Eve ang itatabi doon kay Sarah, medyo hindi din katanggap-tanggap si Sarah. Pero kung tayo ang itatabi kay Sarah, yung mga babae natin yun, itatabi kay Sarah, yung mga babae natin is hindi po katanggap-tanggap. Yan po ibig sabihin. So, bale, pinagaan natin yung word na ugly, yung pangit. Or yung pagiging unggoy kasi nakita kasi natin yung mukha ng unggoy, medyo hindi talaga magandang tingnan, di ba? So, in short, is ugly. Okay? So, hopefully, wag po nating i-interpret yung sinasabi ng tura ayon lang doon sa naiintindihan natin kung paano siya sinabi. Kasi, ang tura po is napakalawak po ng tura. Isang letra, isang word pa lang sa bawat letra, may maraming napaka-wide po ang explanation niyan. Napaka-ano po. Tingnan mo, yung isang letra lang, may 70 faces. Oh. Tapos yung bawat face ng isang letra is may 600,000 explanation. Paano yan? So even in 1, 2nd, 3rd life is hindi po enough para mapag-aralan natin yan lahat. Kaya nga the fullness of the wisdom of the Torah is in the time of Mosiah. Doon po talaga makukuha talaga natin ang kabuuan kung paano natin maintindihan ang Torah. Salamat po sa tanong, Sure is Infinity from Davao City. Kay Jason Benoit from Mandawi, Cebu. Okay, Jason, paki-contact mo yung isa nating kapatiran na dating taga Pinamungahan, nasa Cordoba daw siya, baka minsan makabisit siya kahit papano dyan sa Mandawi o kapag may time. Then ako, I'll be in Mandawi, in Cebu, particularly in the whole of Cebu, this coming 2nd week of February. Pero mag-i-start na po ako ng biyahe papunta pong saan dito sa Mindanao kasi biyak Cagayan ako papuntang Cebu, magbabarko lang. Daan ako sa mga kapatiran dito sa Malaybalay o dito sa mga kapatiran natin sa malapit kasi sayang naman din, andyan ako, dumaan ako, didaanan na lang talaga. Wala naman akong gagawin dito. So, sakay po ako ng barko papuntang Cebu. So, my schedule is in Pinamungahan and in Mandawi. Then, after that, lipat po ako ng Manila. So, continuous na po yan na lakad. So, inaantay ko lang na matapos yung birthday ni Mrs. Kaya mahirap naman na umalis ako ng bahay na may birthday, may ano pa dito. O baka magtampo. Mamaya magtampo. So, antayin ko na lang na matapos yung birthday, then lakad na ako para makadaan sa mga kapatiran. So, yun nga, no? Daanan ninyo, no? Kalimutan ko yung pangalan. Largo. O Largo yung apelyido niya. So, andito siya, nakikinig siya sa Torah. Okay? So, yun nga, no? Balik tayo dito sa mga tanong, no? Bago tayo dumiretso dun sa Okay, salamat, Sure is Infinity po.
Jason Benoit, paano nadala ni Jethro ang staff? Igso yung mabigat naman pala yun masyado. Yes, actually, kaya nga sabi ko kanina, milagro na nadala niya. Kasi, ano kasi yan napilitan talaga na umalis si Jethro dun sa Egypt kasi alam naman natin, Teofilo Largo, yes, okay. Teofilo Largo pala, Jason, i-contact mo si Teofilo Largo para kahit papano, maimbita ninyo dyan sa Mandawi. Para kahit papano, makita niyo yung kapatiran dyan. Bago po yan natin na kapatid, no? So, yun nga, no? Saan ba yun? Si Jethro po is isa sa council ni Parao. Alam naman po natin yan, binalik-balik na natin yan. Pero marami kasi mga bago po dito, kailangan talaga natin i-detalye. Kaya naman na alam na ninyo yan, makinig na lang din kayo. At least, baka may makuha po kayo na na ibang side sa Torah. So itong si Jethro was actually one of the council of Moses. And Moshe was not happy with Jethro. Dahil nga, although si Jethro is kahit kasi council nga sila, tapos si Jethro, bawat desisyon niya is sinihingan muna niya ang council niya ng payo. Ang member po ng council ni Parao is actually Hub. Si Balaam at si Jethro. Itong tatlo po ito po siya ang highest na sila talaga yung kinukunan ng payo ni Parao. So, yun nga, bawat meeting nila medyo nagkakagulo silang silang apat. Kasi itong si Balaam is ignite si Parao na patayin ng Israel. Ang buong tribe ng Israel patayin diyan sa loob ng Egypt. Ito naman si Jethro, siging hindi pwede. So siya yung taga pagligtas ng Israel na hindi pwede patayin yan. Bless yan ni Hashem. Paano nyo mapapatay isang taong bless? So, ang problema, ito namang si Hub is hindi umiimik. May pwede siyang gawin, sana mag-side man lang siya, kahit na mag-side siya doon kay Balaam, pero at least makita natin kung ano iniisip niya. Ang problema, hindi siya nag-side sa dalawa Hindi siya nag-side doon kay Balaam, hindi din siya nag-side kay Jethro. So, ibig sabihin po, si Hub actually nag-abstain. Hindi siya umiimik. Kaya nga nung sinabi ni Satan, nung magkita si Hashem at si Satan doon sa langit, tinanong ni Hashem si Satan, kumusta? Satan, kumusta? Sabi naman ni Satan, okay lang. Ito, akyat baba. Kumusta na yung mga tao sa baba? Sabi ni Hashem, okay kiyo. Yun sabi niya, okay kiyo. So, nung sinabi niya, dinagdagan ni Satan. Sabi ni Satan, kita ko nga yung servant mo na si Hub. Napaka-righteous kasi bless mo pero kunan mo yan ng bless, di ba? I-curse ka niya. Sabi ni Satan. Sabi naman ni Hashem, okay, pwede mo siya i-curse, pero wag mo lang kunin yung buhay niya. Kaya may permission kay Hashem. Bakit pumayag si Hashem? Kasi nga, walang ginawa si Hub doon para sa Israel. So, tatlo sila. Kada topic Israel, si Hub hindi umiimik. Si Balaam, gusto patayin. Ito naman si Jethro, wag, hindi pwede. So, ganun po yung sitwasyon nila. So, si Parao, dahil nga medyo asiwa na din siya sa Israel, parang nagsaside siya doon kay Balaam. Ito si Moses naman, maliit pa. Hindi maliit, malaki na din. Ayun nga medyo galit siya kay Balaam, galit siya kay Jethro. Hindi siya actually galit, pero iba lang makatitig si Abraham, si Moshe.
iba lang makatitig kay Jethro. Pero wala siyang pakialam kay Job. Wala pakialam. Kasi wala naman sinabi si Job eh. Kasi okay lang yun, huwag ka na lang umimik. Baka mamaya, sumang-ayon ka doon kay Balaam, patay ang Israel. So hindi umimik, nag-abstain. So, kung nga itong si Balaam gustong ipapatay ang Israel, si Moses naman nagpapakita ng galit doon kay Balaam. Tapos, dahil nakikita ni Jethro na iba ang mukha ni Moses, parang galit, nag-iisip ngayon si Jethro na damay ako dito, galit sa amin si Moses. So, ang nangyari po, si Balaam lumayas. Lumayas siya. Sa takot din, si Jethro lumayas din. So si Balaam napunta dun sa Cush. O di ba napag-usapan na natin 'yan. O na nung dumaan si Moses, kasi si Moses din napatay niya din yung isang sundalo ni Parao, kaya sumibat din siya. Ang problema doon nakadaan si Moses doon sa kung saan si Balaam. Ang problema si Balaam na ang hari sa Cush. Kasi nga inagaw niya mula sa totoong hari na nakikipag-away sa ibang nation ang hari ng Cush. Hindi pa nakontento doon sa Cush, nakipagyera pa talaga, nang aagaw pa talaga. So, ibig sabihin, nasa labas siya ng kingdom niya. So, nung mapasok si Balaam, kung mo powerful si Balaam, naging hari siya. Dineclare siya na hari. Hindi yung taga-Cush ang nag-declare, siya mismo ang nag-declare na siya ang hari. So, ginawa niya, pinarilan niya. So, hindi makapasok ang original na hari. Nagpatulong doon kay Moses. Ang problema, nung manalo sila, hindi na natin pag-uusapan kung paano manalo kasi napakahaba talaga ng istorya. Parang buong libro na yung sinabi ko sa inyo. So, namatay ang hari dahil nga sa tagal din ng gyera doon. Tapos yung anak ni ni Cush is medyo maliit pa. Ang ginawa pong hari si Moses. So, inantay lang na lumaki yung bata, nag-edad ng 40, tsaka pa binigay ni Moses yung kingship. Pero si Moses po ang naghari ng 40 years. Bago siya dumiretso doon sa Midian. So, yung paglayas niya mula sa Egypt, bago siya dumating doon sa Midian, 40 years po ang nakalipas kasi naging hari muna si Moses doon sa Cush. Nung sinauli niya na ang Cush doon kay Nimrod, tsaka pa siya nag-continue sa travel niya to Midian. Ang problema po pagdating sa Midian, natakot si Jethro kasi nga, di ba, sumibat siya kasi iba paningin ni Moses, takot sila kay Moses. Sa takot niya, kinulong niya si Moses sa dungeon for 10 years. 10 years niya na kinulong. So nung nakulong niya, ito nung si Tsipura, nagtataka sino yung tao na nasa loob ng dungeon. Dahil nga naaawa kasi walang kain-kain, di binibigyan ng pagkain ni Jethro. Ito naman si Tsipura ang hatid ng pagkain. So nung hinatira ng pagkain, siyempre tumaba po, wala pong trabaho si Moses sa loob sa loob ng dungeon, kundi puro lang tura study. Tumaba. Imbes na si Jethro umasa na patay si Moses, 10 years ba naman sa ilalim mo lang kain? So nung naalala ni Jethro si Moses, after 10 years na po, pinuntahan niya, nung matingnan niya, malusog. So, inisip ni Jethro na milagro. Sino bang mabubuhay na tao na walang kain, walang inom, doon sa loob ng isang dungeon for 40 years? For 10 years. So, ginawa niya, instead na magkipag-away siya, kinaibigan niya, pinalabas niya. Ito namang si Moses, dahil nga si Jethro, nung magkaibigan na sila, masaya na si Jethro. So, nagkaroon sila ng isang piging. Piging, alam ba natin yan? Kainan. Gustong i-celebrate ni Jethro ang pagkakaibigan nila ni Moses. So, habang nagpapaluto si Jethro sa mga tauhan niya, ito namang si Moses, pasyal doon sa park. Inatao, nakita niya yung staff ni doon. Ang staff na sapphire. Nakita niya doon.
tusok. So, pinuntahan ngayon ni Mose si Jethro. Sabi ni Mose, kaibigan, may nakita ako doon, no? Akin na yun. Sabi naman ni Jethro, natawa si Jethro. Ang dami na kayang gustong bunutin yun. Sapphire, kaya yun ang mahal-mahal kaya noon. So, ang ginawa naman ni Jethro, natawa siya dahil ang dami nang bumunot noon. Wala talaga nakabunot. Para siya yung kwento ng Excalibur ba? Na espada na nakatusok sa bato na walang ibang kuha, kundi ilang yung karapat-dapat lang. Parang ganun yung istorya. So, sige, bahala ka. Kung gusto mo, kunin mo. Sabi ni Jethro. So, ito naman si Mose. Kinuha niya na walang latoy-latoy. Bunot lang siya na parang wala lang ba? Parang lang siya nakapulot ng isang sanga na kahoy dyan sa Samantalang ang bigat-bigat nun. So, nakita natin gaano kalakas. Samantalang si Aaron, tao ang buhatin niya, tapos ganun-ganun niya sa ilalim, nasa ilalim yung insenso. Tapos ang kaya is 80 sa isang araw. Pero si Mose, dala-dala talaga niya buong buhay niya ang sapphire na staff na may bigat na 40 cases of 8 ounce na po. Paki-estima nga. Diba? Napakabigat niyan. More or less, hindi po talaga ganun ang bigat. Kasi hindi po kasama sa kwenta yung botelya tsaka yung case. More or less, papalagay na lang natin. So, mabigat talaga. So, yun nga, dala na ngayon ni Mose. Para lang wala lang siya nagbitbit ng sanga. Nung makita siya ngayon ni Jethro. Pag ganun si Jethro, gulat tuloy ako. So na pa, yung mata niya? Nabunot niya? Samantalang ang daming tao. So alam natin kaano kabigat ang staff. But Jethro was able to bring the staff to Midian. Doon niya na nalaman na mabigat pala sa panahon na nakakaabot na sila sa Midian nung natusok niya na sa lupa. Di niya alam. So kaya sabi ko kanina sa tanong ni Jason Benoit na bakit na buhat daw ni Jethro samantalang mabigat. Kaya nga sabi ng mga sages, it is a miracle from Hashem. It is ito po yung gusto ni Hashem. Na madala talaga ni Jethro doon para makuha ni Mose. Okay? Hopefully ma-satisfied yan sa sagot doon sa tanong ni Jason Benoit. Okay, salamat sa tanong Jason Benoit. Okay, another one from Jenny Uyangurin. Okay, Chufilo Largo. Okay, hello brother, dito po siya. Wala po siyang tigil sa pakikinig po ng tura. Kita po tayo dyan sa Cebu. Olympia. Okay, Chufilo Largo. Then, okay, may mga tanong pa ba? Grace Mauli. Okay bro, kanino po naipasa ang robe na bigay ni Jacob kay Joseph nung mamatay ito? Yun din po ba ang same robe na suot ni Adam? Actually, ganito po yan. Si Hashem po ang may gawa ng damit ni Adam. Di ba? Walang damit, walang saplot. Pero nung una, hindi alam actually alam nila na wala silang saplot. Kaya lang, nung ginawa sila ni Hashem, si Adam po tsaka si Eve is actually full of skill. Kita natin yung parang ahas ba na puno puno ng skill. O yung parang isda na maraming mga ganun po. Kaya po so hindi po sila nagkakasakit. Pero nung nagkasala, yung skill po na yon is nalaglag po yan lahat. At ang naiwan na lang po na remembrance ng skill na yon is itong kuko sa kamay at itong kuko sa paa. Kaya nga, tuwing Sabado, tuwing Kabalat Shabbat po, welcoming the Shabbat po ng mga Hudyo, nung sindihan na ang kandila, kaganon po sila,
Bali, tumitingnan sila sa kandila na dinadaanan nila yung kuko. In remembrance po yan na ang unang tao po, puno po ng kuko ang buong katawan. Okay? Pakarami pala natin kailangan pag-aralan, no? So, kanina napasa. So, dahil nahubad na, medyo nakaramdam na ngayon ng medyo mali siya. O, kasi, syempre, puno ng kuko, ni natural yung ari ni Adam at saka ari ni Kaba nakita na. So, nakaramdam na sila ng medyo mali siya, nababastusan na sila, kaya ginawa ni Hashem, ginawan sila ng damit. At ang damit na ginawa ni Hashem para kay Adam was actually made from a very special animal. Hindi na po pinangalanan kung anong klaseng animal. Kung pinangalanan na man, hindi ko din po alam. Okay? So, yun nga, no? Andun ang damit. So, napunta po yan doon kay, napunta doon yan kay Seth. Napunta po yun doon sa mga righteous hanggang napunta po yan doon sa isang masama. Napunta po yan doon kay Esau. Napunta po yan doon sa kay pasa-pasa po, no, pero dito na sa line ni Cain. O pagkatapos ng line ni Seth, napunta po yan doon sa side ni Cain. O, nadala po yan ni Noah. So, naipasa din doon sa mga anak ni Noah. Hanggang naabot yan siya doon kay Nimrod, na napatay naman ni Abraham, hanggang napunta kay Esau. Tapos, dumating po yan siya doon kay Rebecca. O, yung mother niya. Nakuha po yan ni Rebecca. Hindi naman pwede isuot yun ni Jacob. Kasi siguradong magkakagulo silang dalawa at magagalit po si Jacob, si Isaac. So, ang ginawa po ni Rebecca, hindi naman pala ito maisuot ni Jacob, nilibing ngayon ni Rebecca. At hindi na po malaman kung saan inilibing. At according to the sages na yung mga damit na yon is actually lalabas yan during the time of the Messiah. Okay? So, yun po ang kwento ng damit ni Adam, Sister Grace Mauli. Hindi po yan umabot doon kay Joseph. Although si Joseph is marunong siyang makipag-usap doon sa, masyadong linguistic din si Joseph, pero hindi po siya katulad ni King Solomon ka-linguistic na pati hayop, kaya niyang kausapin. Pero hindi na po nakarating sa kanila, no? Even kay Solomon, yung suot ni Adam. Hanggang kay Rebecca lang yun siya. At pagkatapos noon is nilibing sa Rebecca at nilibing ni Rebecca na hindi na malaman kung saan. So ngayon, ang problema, sabi ng mga sages na itong damit na to is actually marireveal yan siya in the time of Moshe. Okay? Salamat sa tanong, Grace Mole. Okay? Neil Benoak. Jethro had not known of his daughter's kindness to Moshe, so he was quite shocked. Is it possible for a man to be looked up for 10 years? Okay. Napaka-Englisher mo naman, Neil. Saan mo kaya ito gi-copy-paste? Kabat.org. Is it possible for a man to be looked up? Ano ba yan? Sige mang-move. To be looked up, to be locked up for 10 years and survive without food? To Moshe. So he was quite shocked. Is it possible for a man to be locked up? Okay. So his daughter replied, Father, have you not heard that God, Hebrews, is great? Okay. So he saved Abraham with fire. Okay. Salamat. Neil Benoak. Okay. So, yun nga, no?
nakita na po natin no, kung gaano kaano si Moshe, gaano kahina si Aaron, gaano naman kalakas si Moshe. So yung pagkakasabi po, and become strong. Actually, that is stronger than Aaron. Hindi siguro sila makakapantay kay Moshe, pero sure that the kingdom of Israel na na-increase po doon sa Egypt were more stronger than Aaron. So, sabi pa dito, very, very much so. Sobra-sobra pa daw na lakas. So, ganun po na puno ang lupa ng Egypt. So, a new king arose over Egypt who did not know of Joseph. Dito po nagkakagulo kasi dahil nga sa a new king arose over Egypt. So, ibig sabihin po, napatay po yung parao. Namatay po yung parao sa panahon ni Moshe. Oh, di ba may parao sa panahon ni Moshe? Yung father ni Basya, yung nag-alaga kay Moshe. O tapos, may bagong parao daw. Paano magiging parao na bago? Namatay yung anak ng king. Di ba naalala ninyo paglabas nila Moshe? O namatay man yon. So, ito po, matagal ko po kasi ding naintindihan to That the parao during the time of Abraham, yung nagkagusto kay, kasi 2 beses kasi na-abduct si Sarah. First, Abimelech. Then, pangalawa, si parao or sino yung nauna sa kanilang dalawa. No, that parao was actually the same parao na sinabi dito sa verse. Pero matagal ko po maintindihan yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag pilitin kung hindi maintindihan. Kasi yung time po, magtuturo po yan doon sa tamang sagot. Kasi hindi naman pwede na isubo lahat sa atin ang buong wisdom in which marami po ang masasayang. Katulad po yan siya ng isang buong kaldero na kanin na kapag ka isinibo mo yung buong kaldero sa isang subuan lang, ilan lang yung makain mo. Ang mapasok sa bibig mo, isang kutsara lang. So matapon lahat. So hindi pwedeng ibigay ni Hashem lahat ng wisdom sa isang panahon. So kailangan po natin mag-antay ng maraming panahon. Kagaya ko po, nag-antay po ako ng maraming panahon. Bago ko naintindihan ang verse na to na hindi pala ibang king itong sinasabi sa panahon ni Joseph na nagpahirap sa Israel. The same king lang. So ano nangyari, brother? Yung bakit sabi ng Torah, new king? Okay, ganito po kasi yan. Sa panahon ni Jacob, okay pa yun. Love ni Parao ang Israel kasi nga nagbibigay ng swerte dun sa Egypt. So love niya. Despite dun sa mga sabi-sabi ng mga council, patayin. Pero hindi talaga nagawang patayin ni Parao. Ngunit nung mamatay si Joseph, is medyo lumakas po yung ugong na patayin ang Israel, patayin. Kaya nga nagkaroon ng enslavement for 210 years ang mga Israel doon sa loob ng Egypt. Kasi dahil doon sa ignite, dahil doon sa napakalakas talaga ng puwersa para i-deprive or para pasakitan ang Israel. So, dahil sa ayaw ni Parao, kasi nga kinikilala niya ang Israel bilang isang kaibigan, napilitan ang council na i-treat ang kingship ni Parao. Natanggal talaga sa pwesto si Parao. Ang problema, wala silang nakitang kapalit. So ngayon, itong mga council, dahil nga walang makitang kapalit, nagsulsul. Mawawala ka, magiging bata-bata ka na lang. Sabi ng mga council, so ako sa iyo, tanggapin mo yung pagiging hari ulit. Tapos kalimutan mo ang Israel, kalimutan mo yung nagawa ng mga magulang nila, yung mga magkakapatid na Israel, kalimutan mo lahat yan. So dahil nga sa naging normal na lang ang buhay, na-miss ni Parao yung buhay hari, tinanggap na lang din niya. At isang bagong hari po, bagong pamamalakad, pero siya pa rin yun. Bali, nag-iba lang yung paraan niya. O dahil hindi na siya naging mabait sa Israel.
So yan po ang ibig sabihin, a new king arose over Egypt. Who did not know Joseph? Kasi kinalimutan niya kung sino yung mga nauna, yung magulang. Kinalimutan niya lahat yan. Despite doon sa nagawa ng Israel doon sa Egypt, kinalimutan niya lahat yan. Kaya ang Torah sabi, a new king arose over Egypt who did not know Joseph. Okay, hopefully na kuha po na to. Kuha po natin. Okay. So, yun nga no. Hindi pa po tayo umabot doon sa nagbasa pa lang po tayo ng verse. Hindi pa talaga natin nasimulan kung paano natin iintindihin, no? So, ito nga, no, sabi, Joseph died and all his brothers and that entire generation. So, namatay lahat. Sa lahat ng nakapasok doon sa Egypt, namatay. So, yun ang first generation. So, the verse first state that Joseph and this generation died. And then, it begins the account of Israel enslavement. Doon po nagsimula. So, ang sabi po doon sa mga sages, makikita po natin doon sa mga libro, sa mga, that Israel was become slave for 210 years. Diba? 210 years. Paano yung mga years na hindi pa sila slave, na itunuring talaga sila ni Parao na kaibigan? Hindi naman sila matawag na slave doon. Kaya nga, may ibang sages na nagsasabi that from Abraham to from Jacob to hanggang sa lumabas si Israel doon sa Egypt were all 400 years. 210 years and 400 is magkaiba po yan. Malaking agwat po yan. Yan po, yung agwat na yan po ang time from pagkamatay ni Aaron papunta po doon sa panahon ni Abraham. Hopefully na intindihan po ninyo. They were all 400 years. So, hindi po nagkaroon ng tawag doon? Discrepancy. Kasi ayon doon sa ibang mga mag-aral, discrepancy siya kasi 210 years na enslaved ang Paano na-enslave? Kailan lang naman nagsimula? Nung mamatay ang first generation, doon pa nagsimula ang enslavement. So, yun ang count na 210. So it begins, dito sinabi mismo. So the verse states that Joseph and this generation died. And then, it begins the account of Israel's enslavement. Indicating that was the sequence of events. Yan po ang istorya ng events ng istorya ng Israel hanggang sa naging enslave. Na-enslave sila. Yan ang sequence of. So nakuha po natin na nagsimula lang talaga ang account ng Israel na naging slave sila after the death of the first generation. So paano yung buhay nila ng mga taon? Si Jacob lang, nung umapak siya sa lupa, 17 years. After ng pag-apak niya sa lupa ng Egypt, namatay siya. 17 years. Hindi yun kasama sa account. Plus namatay pa si Joseph, ilang taon lumipas, patay si Joseph, patay o ng kapatid doon. Maraming taon din nakalipas niyan. Hindi yan kasama sa 210 years. Kaya nga may lumabas na 400 years all in all. Kasi nagsimula yan, hindi lang doon sa pagpasok, kundi doon pa sa buhay nung ikinwento ang buhay ni Abraham papunta doon sa Egypt. Ganun po. Kung magbabasa lang tayo, kala natin, discrepancy. Hindi pala totoo to. Kasi may discrepancy. So, this is actually to teach you or our generation that as long as one of those who descended to Egypt, lahat po ng nakalabas mula dun sa Egypt with Jacob was alive,
lahat po ng pumasok doon sa Egypt, habang buhay si Jacob, at saka yung lahat ng tao na nakapasok doon together with Jacob, ang Egyptian po did not subjugate Israel. Hindi po nagawang sakupin ng Ehipto. Kaya walang enslavement po na nangyari hanggat hindi naubos ang 12 tribes of Israel. Yung mga nauna, yung magkakapatid. Walang enslavement. So nagsimula ang enslavement, doon din ang count ng 210 years. Ewan ko kung paano na-count ng mga Hudyo yan kasi ang iba din na count is 210 years the time na pumasok sila doon sa Egypt hanggang sa lumabas. Pero yung iba naman is 210 years of enslavement. Ang count po dyan, enslavement. Yung iba naman, i-count yun kasama yung sa panahon ni Jacob. So kung alin ang totoo dyan, kung saan ang totoo dyan, then tayo na po ang mag-iisip. Kaya kailangan natin mag-aral kasi kung hindi po tayo mag-aaral, kakalain po natin na ano yan, discrepancy yan. So ibig sabihin, kasi sabi ni Rabbi Yosef Mizrahi po, if there is wrong in Torah, then this is the end of the Torah. So kung merong kahit isa, then this is the end of the Torah. So ibig sabihin, wala pong wrong. Kung anong sinabi diyan, tama po yan lahat. Kaya lang, paano natin i-prove? Samantalang magkaiba naman yung numbers nila. So kung hindi po tayo masyadong fluent doon sa Torah, hindi po natin ma-explain yan. Hindi po natin maintindihan yung mga bagay-bagay na ganyan. Kaya sabi po, this is to teach us, no, na para maipakita po sa atin, mapaintindi po sa atin na lahat po ng pumasok doon sa Egypt is hindi pa po na enslaved. Hindi po nasakop ng Egypt ang Israel. Paalala po nila yan sa atin. Hindi lang sa mga Hudyo, kundi tayo na pilit natin ginagawa or ginigiba ang mga Diyo. Not particularly us, kasi hindi naman natin sinisira ang mga Diyo. In fact, nakikipagkaibigan pa nga tayo kasi kailangan natin yung wisdom nila. So, kapag ka sinabing generation po, this is the 12 sons of Jacob. So, marami pong mga lumalabas po na kwento, mga midrashic sources po, no, na nagbibigay po ng different ideas, different stories. No? So, pero isa lang po ang sure dyan, that the enslavement was not started during the time of Jacob. Nagsimula lang po ang enslavement nung namatay na ang 12 tribes na mga anak ni Jacob. So, kung may nagsabi that the Israel living in Egypt for 210 years, so ibig sabihin kasama na nung panahon na hindi sila na-slave. Pero may nagsasabi din na 210 years of enslavement, then medyo discrepancy nga. Pero kung alam po natin ang Torah, ang kabuuan ng Torah, then hindi po natin makikita na discrepancy yan. Kasi isang bagay lang yung pinag-uusapan Nataon lang na dito nakatingin yung isa. So dahil dito medyo diamond ang dating. Ito namang dito medyo malapad, plain ang dating. O dito naman parang bukid ang dating. Pero iba-iba yung kwento nila, pero isang bagay lang ang pinagkukuntuhan. Lahat po ng kwento na yan, totoo po. Kasi isang bagay lang yung pinag-uusapan. So, yun, kailangan talaga natin mag-aral ng Torah since kung wala po tayong alam, mabuang din tayo sa kakabasa ng Torah kasi di talaga natin maintindihan. Okay? So, sabi, the children of Israel were fruitful. Fruitful, ibig sabihin, naging maganda ang buhay nila. Team, hindi lang maganda, kundi maganda. Yan ang ibig sabihin ng team. Hindi lang maganda, kundi nag-increase pa, dumami. And became strong. Hindi pa nakontento na became strong. May very, very much so. So, paano natin iintindihin yan? Ibig sabihin, fruitful, dumami sila. Team, dumami talaga sila. Increase, dumami talaga sila. And became strong. At lumakas sila.
O yan ba ang pagkakaintindi dyan? Well, siguro in a very simple meaning, kung paano siya naisulat, isa siguro yan sa 600,000 explanation sa bawat letra. Eh, ang problema, paano po yung 599,000 explanation? So, hindi naman, ako, I accept po to myself na hindi ko kaya explain lahat yan. Siguro, makita natin isa o dalawa. Pero, aabot pa talaga tayo sa 3-4. Siguro, kung rabay, pwede. Pero, ito pong abang lingkod po ninyo, hanggang basa lang din, hanggang pakinig sa mga rabay, konting clarification. Kaya po tayo natuto, pero balat pa lang po ang nakita natin. Wala pa po yung laman. Kung sa balat pa lang, gandang-ganda ka na, ano pa kaya kapag natikman na po natin ang sarap ng... Kasi ang totoo pong sarap ng isang bunga ng kahoy is actually wala po sa balat. Andun po sa laman. At kailangan po nating antayin ang Moshiach para matikman po natin ang laman ng Torah. Kasi nga, hindi lang basta balat ang naandito sa atin, anino pa lang ng balat. Sa anino pa lang ng balat, parang amaze na tayo. Ano pa kaya yung kung balat na talaga yung natikman natin? Pero ang totoong sarap, wala sa anino, wala sa balat, kundi nasa laman. And we can taste that laman in the time of Moshiach. Kaya sabi ng mga Jewish, Moshiach na. Okay, dito muna tayo sa mga tanong, no? Bago natin balikan yung ano. Okay, salamat sa star. Walang mga tanong. Nakinig na lang kayo, no? Okay. So, tuloy po tayo. May oras pa po tayo, no? Okay, may 20 minutes pa po. So, paano natin iintindihin yung mga bagay na yan? Ganito po yan. Sa panahon po na namatay si Joseph at saka yung mga kapatid, ibig sabihin yung first generation, actually, God did not die with them. Hindi po namatay ang God. Sila lang yung generation lang yung namatay, pero ang God hindi po namatay. That's why Israel continued to multiply. Kaya sabi dun sa Torah sa verse, the children of Israel were fruitful. Team. So, hindi po sinabi yan dahil para wala lang. Sinabi po yan kasi may malalim po na gustong ipaintindi po sa atin. So siguro po iisipin natin na after the passing of Joseph and his brothers, the children of Israel, is hindi na po ganun kagaling, hindi siya ganun na po kaano. Kasi kung titingnan po natin, love ng Egypt ang Israel dahil na andun nakakapagbigay po ng blessing ang Israel dun sa Egypt. Pero sa panahon na nawala na po yung magkakapatid, wala na po ang blessing. So kung gaano man kasikat ang Israel sa panahon na buhay pa ang generation nila na pumasok sa Egypt, hindi na po ganun kalakas nung namatay na ang unang generation na Israel. Hindi na po sila ganun kasikat. Medyo humina na po sila. Kaya sabi dito, one might have thought that since after the passing of Joseph and his generation, the children of Israel were not as affluent as before. They no longer, hindi na po sila nagkaroon ng pagdami katulad ng pagdami sa panahon na buhay pa ang unang generation. So kung ganun po, medyo humina po yung pagdami. So, ibig sabihin, ang pagdami nila is talaga nagsimula sa panahon na nakapasok sila sa Egypt. Grabe talaga ang increase. Tapos, nung namatay ang unang generation, medyo humina. Okay. Paano po natin ma-determine yung sinasabing napakalakas dumami at yung sinabing humina na? Okay. Hopefully, nakuha po natin yung Okay, ganito po yan. So, ang Torah po is actually nag-inform. No? Kasi God
did not die. Andun pa din ang tulong ni God. Kaya lang kahit na andun ang tulong ni God dahil nga human yung mga tao, hindi na ganun kalakas. But with God's help, they continued to be fruitful as before. Nakuha niyo po? Dahil po sa tulong ni Hashem, dahil kahit na hindi na sila ganun ka fluent, hindi na sila ganun ka lakas, hindi na sila ganun ka sikat, hindi na sila ganun ka, kung ano pa man pwedeng ma-explain natin sa kanila, hindi na sila ganun, unlike nung nabubuhay pa ang buong Israel. Pero hindi po nagpabaya ang God. Andyan pa rin ang God. Tinulungan sila, despite na mahina sila, bumalik yung dating lakas kung paano naging malakas ang unang henerasyon doon sa loob ng Egypt. So, malakas mula nung buhay sila, humina dahil namatay ang unang generasyon, pero dahil sa tulong ni Hashem, lumakas ulit katulad ng una. So, titingnan natin ngayon gaano kalakas yung una sa pamamagitan sa pagtingin dito sa pangalawa. Okay? Hopefully nakuha po ninyo ha. Medyo malalim na po. Hindi na po basta-basta ang ano to. Paano po natin iintindihan yan? Iintindihan yan. Ganito po yan. So, sabi po dito, no, that each and every one of the woman of Israel. So, dito na tayo, mag-uusap na tayo doon sa unang simula, ha? Doon sa pangalawang era. Kasi yung una, napakalakas. Humina ang pangalawa dahil wala na yung pinakauna, yung pinangmalakas. Pero dahil sa tulong ni Hashem, lumakas ulit katulad ng una. So, makikita lang po kasi natin itong dalawa. Hindi po natin makita yung una. So, dahil pareho sila, then kailangan makita natin yung una. Okay, paano po natin makita ang una? Sabi po dito sa Torah, bawat daw Israel, mula nung mamatay ang generation, nung unang generation, nanganganak daw ang isang babae sa isang gestation, sa isang buntis ng 6. 6 po ang pinag-uusapan ng bata sa isang anakan. Hindi po imposible yan. Kasi si Adam nga, kung maalala natin, ilan ang anak niya? Ang nasa istorya lang, si Cain lang at si Abel. Kaya yung mga tao nagtatanong, sino yung asawa nila? Samantalang wala pa naman silang ibang tao, kundi sila lang. Napakalayo pa ng panahon ni Seth. Sinong asawa ni Cain? Bakit sila dumami? Hindi nila alam na marami pala ang lumabas doon kay Eve. Kasi nung lumabas si Cain, kasi una si Cain, may kasama siyang mga babae, 2. Nung lumabas naman si Abel, may kasama siyang 1. So, ilan lahat sila lumabas? 5. So, kung nakayang 5, hindi po masama, nakayanin ang 6. Di ba? So, sabi ng mga sages nung araw, na ang mga babae po, bawat babae, sa panahon na nasa loob sila sa Egypt, ang isang anakan ng isang babae is 6 in one gestation. Kaya sinabi ng Torah, the children of Israel were fruitful, teem, increase, and become strong. Not just strong, but very, very much strong. Yun po ang pagkakasabi sa Torah. Kasi nga, isang anakan ba naman 6? Sino ba namang hindi dadami niyan? Okay, tingnan natin yung ratio ha. Sabi nila ng mga sages that the Israel live in Egypt for 210 years. Okay, pagpalagay na lang natin kahit na may medyo hindi nakakaintindihan diyan. Pagpalagay natin 210 years. Okay. Within 210 years, tandaan po natin ang pumasok 70. Nung lumabas ang nabilang, nung humarap sila doon sa Mount Sinai, nung nakatawid sila sa dagat, ang humarap po sa pagtanggap ng Torah is 3,600. 3,600.
600. More or less. Okay, 3,600. 3 million 600. Sorry. So, 3 million 600. 600,000 or 600. Ganyan madami po. So, kung titingnan po natin, for 210 years, ganun ang pagdami ng tao. Paano nangyari yan? Kung sa bawat henerasyon ng isang babae, mga anak lang ng isa. Or mga anak lang ng 6. Pintahin nga natin, yung 70 po na pumasok, hindi naman lalaki lahat, hindi naman yan lahat, babae at lalaki po yan. Bilang po yan sa lahat ng pumasok doon, lalaki man o babae. Ano po? So 70, so ilang parisan yan? So yun, after 210 years, naging 3,600,000. Hindi pa binilang yung underage, kasi ang underage po dyan, yung 20 below. Yung hindi pa pwede iaway sa harap ng battlefield. 20 below, hindi po yan pwede. 20 below, hindi yan siya pwede iharap sa gera. Kasi bata pa, hindi pa niya makayanan yung ano. So, pag edad na 20, pwede na po yan siyang iharap doon sa gera. Kaya lang, pag umabot naman ng 60, hindi na yan siya pwedeng ipaaway doon sa harap ng gera. So, hindi po na-count dyan ang below 20 at ang 60 above. Malas-malas, pati pa babae, hindi pa nasali. Pero, so, kung paano nila binilang yan, one thing is sure, that more than 3 million Israelites ang present during the giving, daw ang witness sa pagbigay ng Torah doon kay Moshe. Okay? Hopefully na kuha po natin na hindi na talaga matapos. Pero bigyan ko lang po kayo ha. So the children of Israel were fruitful, team increased and very, very strong. So the land became filled with them. Okay? So markahan ko po to. Hindi man pwede na anuhin pa man natin to bukas. May karugtong man to. Sayang din naman yung yung kwento, yung tura na pwede nating pag-aralan kung mag-iiba na naman tayo ng topic. So tuloy lang po tayo, marami pa po tayong pwedeng matutunan po dito. Okay? So hanggang sa susunod po. Teka, baka may mga tanong. Hindi. Meron nga clarification. Okay, bago natin tapusin, sagutin muna natin yung clarification. Okay, Jason Benoit, Akiyong, bakit Hashem allowed Israel to be a slave in Egypt? Is there a sin of Israel that needs to be rectified by enslavement? And what is that sin? Grabe naman magtanong, brother. Hindi naman tayo makapagpahingan yan. Daming tanong. Isa lang, brother. Saan libro niya na naman nakuha yan, ha? Copy-paste. Ano naman yan? Okay. So, Akiyong, bakit Hashem allowed Israel to be slave by Egypt? Actually, hindi naman natin mako-question yung kagustuhan ni Hashem. Everything happens on earth actually is the will of Hashem. Whether you choose good, it is the will of Hashem. Whether you choose bad, it is also the will of Hashem. Although may free choice ka na pumili, pero lahat ng yan ay kay Hashem. So, kung ano man ang rason ni Hashem, bakit niya pinayagan na ma-enslave, then that's in His judgment na po yan. So, kung ang tanong is, may kasalanan ba? Actually, in every error, there is a punishment. And we know that enslavement of Israel was actually suffering. Therefore, klaro po na may kasalanan ang Israel. Hindi po natin maipagkakaila na meron siyang kasalanan. Kaya, pinayagan din ni Hashem na ma-enslave ang Israel. So, what is that sin? From the beginning, alam naman natin ang Israel, napakaraming kasalanan talaga. Marami silang kasalanan. Kasi nga, unang-una, nainganyo po sila doon sa pagpasyal-pasyal doon sa
loob ng Egypt. Hindi po sila gumaya sa mga Levites na doon lang sa Goshen. Kasi nakikita nila na masyadong influence sa mga Egypt, yung Israel, sa mga palaro. Kaya tayo, mga magulang, huwag nating hayaan yung mga anak natin na magpasyal-pasyal kapag may piyesta, may mga palaro, punta din. Kasi diyan talaga sila matututo ng mga hindi tamang mga ginagawa ng mga tao. So kung papayagan mo yan, kagaya ng Israel, ano nangyari sa Israel? Nung gusto nang palabasin ni Hashem ang Israel doon sa Egypt, ayaw nang sumama. Ayaw sumama kasi parang sanay na sila sa buhay doon sa Egypt, masaya. Maraming palaro, palagi lang silang nanonood, ang saya-saya nila, ang pagkain andon. So kung lalabas sila, wala, lahat yan. Nasanay sila. So paano lalabas ang Israel? More than kalahati, ang ayaw pumayag, ang ayaw lumabas. Paano pa lalabasin Hashem? So para mapalabas ang Israel is ginawa ni Hashem during the plague of darkness, kasi may darkness, is ang 80% na ayaw lumabas is actually pinatay ni Hashem during the plague of darkness. Pinatay lahat yan ni Hashem kasi hindi makakalabas yung 20% hanggat handyan ang 80% na hindi po mapayag. 80% po ang namatay. Ganun po kadami. Kung ilang milyon yan sila, 80% ang natira, yung 20% is yung nakaharap sa Egypt na 3,600,000 ba yan? O gaano kadami yan? Basta more than 3 million o more or less. Pagpalagay na lang natin. So, ganun po ang 20%. So, ibig sabihin, napakarami talaga ng Israel. Ang tanong, paano po sila dumami ng ganyan? 3 million yun. Kung bibilangin natin yung tag-iisang anak lang ng 70, hindi po makakarating ng 3 million sa 210 years. Paano dumami? So bukas po natin makikita kung paano talaga binigay ng Torah para maintindihan natin bakit dumami ang tao sa Egypt. So hanggang sa susunod po, magandang gabi po sa ating lahat. We give thanks to you, Lord, our God, that you place our portion with those who sit in the study halls, and that you did not place our portion with those who sit in the street corners. For we wake up early, and they wake up early. We wake up early for words of Torah, and they wake up early for empty words. We work hard, and they work hard. We work hard to get reward, and they work hard and do not receive reward. We run and they run. We run to life in the world to come, and they run to the pit of destruction. Amen. You who dwells in the shelter of the Most High, who abides in the shadow of the Omnipotent. I say of the Lord, who is my refuge and my stronghold, my God in whom I trust, that he will save you from the ensnaring trap, from the destructive pestilence. He will cover you with his pinions, and you will find refuge under his wings. His truth is a shield and an armor. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, the pestilence that prowls in the darkness, nor the destruction that ravages at noon. 1,000 may fall at your left side, and 10,000 at your right, but it shall not reach you. You need only look with your eyes, and you will see the retribution of the wicked, because you have said, the Lord is my shelter, and you have made the Most High your haven. No evil will befall you, no plague will come near your tent. For he will instruct his angels in your behalf to guard you in all your ways. They will carry you in their hands, lest you injure your foot upon a rock. You will tread upon the lion and the viper. You will trample upon the young lion and the serpent. Because he desires me, I will deliver him. I will fortify him, for he knows my name. When he calls on me, I will answer him. I am with him in distress. I will deliver him and honor him. I will satiate him with long life and show him my deliverance. Amen.
Amen. Good evening. Gandang gabi po sa ating lahat.